Sir Jun, magandang hapon. Magandang hapon po. Siyempre, narito kayo ngayon sa Kasalang Bayan, dito Apo. sa Sitio Biyunot, no? Apo. Sa mga kapatid natin mga katutubo bilang pagbigay saksi. Ano ang naging flow at gaano ito kahalaga yung pagkasal sa mga katutubo natin dito po sa Sitio Biyunot? Ito po ay napakahalaga at ito po bilang bahagi ng Kasalang Bayan na dito ginanap. Ito po ay kauna-una sa kasaysayan na dito ginanap ang ganitong Kasalang Bayan. Mga nakapagpapicture na po, punta na po dito na atin pong sinikap na muling mabuhay yung katutubong kultura ng kasal ng mga katutubong dumagat. At ang atin po ibinahagi rito yung mga natala sa kasaysayan kung saan ito po ay hindi lamang iisa yung sumulat kung paano po nagaganap yung kasal o pag-aasawa ng mga katutubong dumagat. Ang isa po natin ibinahagi ay yung pong obserbasyon nung nakipamuhay ang isang Pranses na si Dr. Paul de la Geronnie, isang Pranses na siya ay matagal na siya nakipamuhay at nabigyan niya ng mga pagpapahalaga sa kanyang sinulat yung sa pag-asawa. At ayon sa kanya, ang mga dumagat ay talagang tapat sa pag-aasawa. At ang asawa nila isa lang. Sila ay monogamous. At ang paraan ng pag-asawa ay ganito. Kapag ang isang binata ay nakagusto sa isang dalaga, ang kanyang mga magulang o yung mga kaibigan niya, malalapit sa kanya, ay magpapasabi doon sa mga magulang ng babae, ng dalaga. At sa karanasan noon ng tribo, walang naging pagtanggi ang mga magulang. Dahil nagkasundo sila na okay, na gusto mapangasawa ng inyong anak, yung aming anak, tinatakda yung araw ng kasal. Pero ito yung twist. Kasi sa araw ng kasal, ang dalaga ay pinapauna sa kagubatan. Pagpalagay natin mga isang oras siyang nauna, sa kasusunod ang binata. Kinakailangang mahanap niya yung dalaga, yung kanyang mapapangasawa. At ang patakaran nila, kapag lumubog ang araw at hindi kasama ng binata, yung dalaga, ibig sabihin, hindi sila kasal. At kailanman hindi na maaaring muling magsabi yung binata at kailanman ay hindi niya kailanman hindi na niya makakamtan yung pag-ibig noong dalaga. So one time lang yon. Pero siyempre kung gusto ng babae yung binata, ay bakit pa siya magtatago, di ba? Ngayon ang rule diyan dapat magkasama silang babalik sa pamayanan at haharap sila sa mga magulang, sa matatanda, sa buong pigtaanin o komunidad o pamayanan at iyon na yung mismong konklusyon na sila ay kasal na. So ganun yung proseso. So dito sa ating ginawa, makikita natin na itong ating CB ay simbolismo ng kagubatan. At kanina, sa halip na yung regular na entourage, ay binauna yung babae bilang simbolo na yung dalaga ay nauna sa kagubatan. At sumunod yung mga lalaki bilang simbolo ng kanilang paghahanap sa kanilang mapapangasawa. At nagtagpo sila at iyon ay harap sila sa komunidad at sila ay kasal. So, yun na inilakip natin dito sa uri ng kasal na kinikilala sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. So, yun yung maganda roon. Ang isa pa na uri ng kasal nila ay yung palitmama. So, magmamama ang babae at lalaki at iyon ay kanilang pagpapalitin kagaya ng ginawa kanina. So, yun ay isa ring paraan o ritual ng kasal. Ngayon, ang may tatanong natin, yung bang pagsasama nila sa hindi sila dumaan sa ganung proseso, yun ba ay legal? So kagaya ng binanggit natin, may proseso ng legalidad kahit sa antas ng pamayanan. Kailangan dadaan sila sa ganung uri ng ritual o seremonya bago sila kilalanin talagang ganap na mag-asawa. At sa kaso ng ating makabagong panahon, ang ilan sa mga ikinasal ay malao na silang nisasama. May mga anak na, malalaki ng anak. Yung iba naman talaga mga bago pa lamang silang bumubuo ng pamilya. At ito yung pagkakataon kung saan yung tradisyon ng mga katutubong dumagat ay naisagawa
At gayon din naman yung ating proseso Baka pwede natin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas kung paano ginagawa rin ang kasal. So makita natin, ito yung kauna-unahang pagkakataon na After naman nila fusion makapag-picture, pwede na po ng sila ating katutubong kultura bilang ating malalim na pagpapahalaga at pagkilala sa kultura ng ating mga ninuno. At gayon din naman yung pagpapailalim ng kanilang pagsasamahan sa ilalim ng pagkilala at bisa ng batas sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Kaya nakakagalak na ako po ay isa sa nahirang na maging ninong at isa sa sumaksi ng Yung gawain mga ito dito kinasal sa na nakapagpa-picture na po. Magandang Yun po. tanghali po, hapon sa inyong lahat. Yung Mrs. Abiliana na po.